Hello mga kapapang, welcome back to my channel. So nagbabalik na naman ang inyong puging-puging tindero na si Papang Pugi. And this time ay magbibigay tayo ng advice tungkol doon sa isang comment na sa isang video ko, na yung nag-comment ay medyo namumblema siya kasi marami daw nagtatayo ang mga kakompetensyang sari-sari store doon malapit sa lugar niya, sa tindahan niya. So syempre tayo naman na medyo may experience tayo sa ganyang mga bagay ay ibahagi natin ng konti kung anong mga idea yung mga ginagawa natin dati na laking tulong sa atin sa paglago and sa pagdami ng ating customer, even though merong mga kakompetensya na malapit dito sa store natin. Lalong-lalo na dito mga kapapang, sa store ni Papang Pugi na sa looban po kami. And maraming mga kakompetensyang sari-sari store doon sa labasan. So, dinadayo pa rin yung store ni Papang Pugi. And dahil dyan sa mga ginagawang ideas and mga technique ni Papang Pugi sa sari-sari store. So ngayon, bali, magbigay na tayo ng advice dun sa nag-comment sa atin. Tara, let's go! So yan na nga mga kapapang, bali puntahan na natin yung unang-una natin na mga na advice dun sa nag-comment sa atin. So syempre, lahat naman tayo siguro nag-aalala palagi. Bali, naiisip natin na baka mawawala na tayo ng suki ng mga customer or ng benta kapag may mga nagtatayo ang mga sari-sari store or kakompetensya malapit sa sari-sari store mo. So yan talaga palagi yung nakalagay sa isipan natin. Syempre yung mga kakompetensya natin mga kapapang, hindi naman natin yan kasi built-in na talaga yan sa mga Pinoy na pag nakita nila yung isang business na patok sa susunod na araw may magtatayo talaga yan ng ganyan. Halimbawa yung mga isawan, pagka ganyan makita nila may mga maraming customer na pupunta, sunod na araw may mga magtatayo talaga yan ng isawan din sa sa lugar malapit dun sa inihawan na ganyan. So ito mga kapapang yung ni Papang Pugi, yung unang-una talaga sa aking listahan sa tip ko sa ganitong mga bagay mga kapapang na kakompetensya ay yung tiwala sa sarili at yung have faith lang sa Panginoon. Yan talaga ilalagay palagi natin na mag-pray talaga tayo palagi sa lahat ng mga gagawin nating mga ideas, mga technique natin, and sabayan natin ng dedication yung ating mga ginagawa. Diba? Have faith lang palagi. And ito yung mga kapapang yung nangyari sa ko dati. Nung nag-start ako ng sari-sari store dito mga kapapang, yung mga nangyari mga kapapang, nauubusan ako ng stock, nauubusan ako ng mga yung binibenta ko lang dito mga kapapang ay yung mga fast moving na mga items, lalo mga sigarilyo, mga chichirya, mga kamatis, mga yung mga ginagamit pang araw-araw, yung bitchin, magic sarap, candies, sigarilyo, yan yung mga tinitinda ko dito mga kapapang. So wala pa to yung mga ibang mga mga cologne or yung mga pansit na mga ganito, yung mga malalaking chichirya or yung mga pampaganda, wala pa yan mga kapapang. So yung start ko talaga yung mga fast moving lang na mga item. So sinabayan ko yan mga kapapang ng dedikasyon, tiwala sa sarili. Dapat lagi tayong magtiwala sa sarili na ilagay natin sa isip natin na kaya nating palaguin, kaya nating gawin, kaya nating mag-grocery kahit araw-araw man yan, kahit pagod na tayo, gagawin talaga natin kasi meron tayong dedikasyon sa pag-handle ng sari-sari store. So yan yung aking unang mga kapapang, yung unang tip ko talaga. So bali mga kapapang, ito yung number 2 ko. So yung number 2 ko talaga ay restocking. Yan. Sa dinami-daming mga tips na mga kung ano-anong mga tips yan mga kapapang, yung number 2 ko talaga palagi ay restocking. Yan. Pagka tayo kasing maliliit na mga sari-sari store owner ay ilagay talaga natin sa isipan natin, pagka tayo nagro-rolling lang ng ating mga mga benta, puhunan, dapat bawal talaga maubusan ng stocks. Yan. So pag
pagka naubusan tayo ng stocks mga kapapang, merong mga customer talaga na medyo nagjo-joke time, medyo play time, na pagka wala tayong stock, pagbili nila tapos wala tayong stock, sasabihin sila sa atin na magsara na lang kayo. So itong word na to mga kapapang, napakasakit pakinggan, and tatatak talaga yan sa isipan natin. Kasi yan yung mga joke nila na tagos sa puso. So yung ginagawa ko dito mga kapapang, pag ako bantay sa sari-sari store, hinahanap ko talaga kung ano yung mga item na mabilis na medyo paubos na. And doon ako nag-i-inventory na ganito, bibili ko grocery ako bukas, ito yung bibilhin ko. Yan yung aking mga kapapang, restocking talaga palagi. Bawal maubusan ng stocks, bawal paubos ng stocks pag tayong maliliit na sari-sari store ay nagro-rolling lang. So ngayon, pagka marami tayong stocks sa sari-sari store natin mga kapapang, ay pabalik-balik na yung mga customer natin. Halimbawa, pagka may bibili sila ng isang item doon sa kabila and wala doon, so pupunta sila sa atin. Pagka meron tayong stock na ganito, syempre masasanay na sila na dito na lang sa atin pupunta palagi, kasi palagi tayong complete, full pack, and maraming laman yung ating sari-sari store. Lahat ng hinahanap nila nandito na. Kaya mas maganda pagka palagi tayong restocking. So ayan mga kapapang, yung aking number 3 ay ang repacking. Yan. So itong repacking mga kapapang can create big discounts with big profits. So yan mga kapapang, pagka nagre-repack talaga tayo, ito yung mga ginagawa ng mga tindahan na yung bagong tayo ng mga tindahan. Mahilig mag-repack yung mga yung mga may-ari, tulad ng mga harina, asukal, mga toyo, mga patis, mga langgaw, mga lahat ng mga sili, lahat na pwedeng i-repack na natin, kasi ito yung mga repacking ay nagbibigay ng benefits and tubo sa ating sari-sari store. Kapag mas mura ang tinitinda, mas lalong dadami ang suki natin, at kapag maraming suki, maraming benta, and kapag marami ang bumibili sa iyo, mas lalong hihina ang kakumpetensya natin, 'di ba? So eventually pagka marami na tayong customer, dito na sa atin pumupunta yung mga customer natin, eventually malulugi na yung ating mga kakompetensya. So konti na lang yung bumibili sa kanila. Ngayon, pagka konti na lang yung bumibili sa kanila and yung mga puhunan nila ay galing sa mga lending or utang or bombay, yung kita nila ay tama lang pambayad doon sa utang nila. So malulugi na talaga sila, even though hindi naman natin gusto na malulugi yung ating mga katabing sari-sari store, pero ito yung mga senaryo na pwedeng mangyari na malulugi yung ibang sari-sari store dahil sa maling mga gawain nila na uutang sa ganito. Syempre, ako naman, sariling pira ko yung pinapatakbo and niro-rolling lang sa aking sari-sari store, ay malaki yung ating improvement sa ating mga ginagawa sa ating sari-sari store, and dadami lalo yung mga stock natin kasi wala tayong binabayarang utang. So yan yung ating mga senaryo mga kapapang, na pagka may utang tayo, medyo mahirapan tayo magpalago sa ating sari-sari store. So ayan mga kapapang, bali lagi nating tandaan na huwag mag-focus sa kakompetensya. Mag-focus tayo sa mga item na pwede nating idagdag sa ating sari-sari store. Mag-focus tayo sa sari-sari store natin. Ano pang mga idea na pwede natin i-apply para mas lalong lumago yung ating sari-sari store. Yan mga kapapang, tandaan talaga natin palagi na walang tindahan na nag-iisa. Dapat may talaga yan, may mga kakompetensya talaga yan. So wag tayong ma-stress, mag-focus lang tayo sa ating sari-sari store and kung ano yung
pwede natin gawin sa sari-sari store natin. And syempre, yan ang mga idea ni Papang Pogi. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood, sa lahat ng mga sari-sari store owner na palaging nagko-comment at palaging nanonood sa video ni Papang Pogi. And sa mga nag-comment dyan, sa nag-comment nito mga kapapang sa kanyang concern, sana makatulong to para sa'yo, and maraming salamat sa panonood. That's all folks. Peace out.